sumunod kayo sa akin doon sa pag ituturo ko sa inyong lugar, which is spiritual. Let us seek the kingdom of God and the King and His righteousness. And all the good things will be added unto us. Ngayon, kapatid, mga family, because of the voice of God, nagkaroon po, ito po ang nararanasan ko, yung blessing ng ating Panginoong Diyos. Kapares po nung kay Abraham. Narinig ko yung tinig niya sa puso ko. Narinig ko yung ipinagagawa niya because ito yung desire ng aking puso. Ito yung aking kalakasan. Yung nararamdaman ko sa puso ko. Hindi ako napapagod. Ito yung kalakasan ng agila. Soaring up high in the sky, alone. Courageously and boldly doing the mission and purpose of God. And kaya po na sinabi ko ngina, along with the purpose and vision, nandun yung provisions ng ating Panginoon Diyos. Alam mo ba kapatid, taga-custom nga ako, pero hindi naman ako pumapasok doon sa system. Ang tanungin natin yung laki mga kasama palagi. Saan kumukuha si Brother Ramon ng kanyang provisions? Hindi naman nabibigyan ng gift si Ramon Manahan, pero saan kumukuha ng provisions? Bakit na kapag may medical mission, 1,500 na mga tao pinapagamot sa iba't ibang lugar, nagpupunta ako sa mga kulungan, wala naman ako foundation. Lahat ng mga pangangailangan ng mga preso, sinelas, damit, pagkain na ipoprovide. Mga t-shirts, Bibles na ipoprovide. Saan ang gagaling? Ito yung kamanghamanghang provisions ng ating Panginoong Diyos. Favors and blessings along with the purpose of God. Yung pong, ulitin ko, ang reason kung bakit walang financial provisions. Walang dumadating. Kaya kalimitan, dahil sa paghahangad ng financial provisions, nangangarap na ng Amerikano o ng foreigner para i-bless yung kanyang mission. Sa tao na nakapokus. Kasi naghihintay ng provision. Lahat ng taong makita, eto na to. Kaya, ito na yung tinatawag na malayo ang tingin. May tinatanaw. Sa tao nakatingin. Sa foreigner nakatingin. So, ang provisions po ay manggagaling sa Diyos, hindi sa tao. Darating yung pusa. Hindi mo maintindihan, hindi mo unawaan. Kusang dumarating. Pagmula po nang nagsuko ako ng buhay sa Panginoong Diyos, nagkaroon ako ng vow. Sacred vow sa Kanya. Nung ako'y wala na, isa, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, maglilingkod ako sa iyo. Ito po yung pakikipag-usap ko sa Kanya na pinipilit kong mapakinggan at makilala kung sino siya. Nagkaroon ako ng sacred vow, magpakilala ka lamang sa akin, gusto kitang makilala, gamitin mo ang buhay ko. Itong walang katuturan, gamitin mo para sa iyo. At magmula po noon, kamangha-mangha ang kanyang paghilo sa buhay ko. Financial blessings, provisions, sustenance, kahit kailanman hindi siya nagkulang. Totoo po yun. Minsan pagka wala na, barya na, pambili ng mineral water, wala na. Lord, alam ng Panginoon, minsan pinaparanan siya sa akin, pero lagi mayroon nang dumarating. Paano dumarating? Gusto ba niya sabihin ko? Ito po, because of the presence of God through His understanding and voice,
ito na po yung Spirit of God na magiging dahilan para magkaroon ka ng knowledge and wisdom, understanding, at ito na magiging dahilan para magkaroon ka ng peace, joy, gladness, love, self-control, the fruits of the Holy Spirit. At ito na, because pinakinggan mo ang tinig ng Diyos, which is the understanding, you will now become, a person will now become an extraordinary person. And because of this extraordinariness, outstanding, nangingibabaw ka. Yung pagdating mo sa isang lugar, maski marami kayo, nangingibabaw ka. Pagdating mo, sabi ng Deuteronomy, pagdating mo, you're a blessing. Pag alis mo, you're a blessing. Lahat ng mga tao nararamdaman masaya. Pero kung walang presensya ng Panginoong Diyos, Espiritu ng Diyos, pagdating mo, ay nako, indulto. Problema ito, sakit ng ulo. Pagdating po ng Espiritu ng Diyos sa buhay mo, you will be a channel of blessing. And you will bless all the nations, all the families. Because of this extraordinariness, outstanding, meron kang kasiyahan, kasayahan, kasapatan, kagalingan, karunungan, the spirit of counsel. Ang tawag po dito ay kapangyarihan. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Ito po yung tinatawag na kapangyarihan na wala sa iba. At according to Deuteronomy chapter 8 verse 18, through this power, sa pamamagitan ng kapangyarihan ito, dadaloy ang kayamanan. Dadaloy ang kayamanan. Bakit po? Kasi because you are an extraordinary person, the whole world is looking for extraordinary people. Kaya nga po pag may application, maraming taong nag-a-applicant, ang kinukuha yung extraordinary. Yung pinaka-top ang kinukuha. The whole world is looking for extraordinary people, individual. And therefore, because once na dumating sa iyo ang breath of our living God, which is the Spirit of God, you will be very much in demand. You will be very much in demand. At kalimitan, hindi na ikaw ang mag-a-apply. Ang trabaho ang mag-a-apply sa iyo. Amen. Hindi na ikaw ang maghahanap ng negosyo. Ang negosyo ang hahanap sa iyo. Yes. Yes. Hindi na ikaw ang hahanap at hahabol sa pera. Ang pera ang hahabol sa iyo. Some example po. Ito po ang nagiging source ng provisions, financial blessings. Because of this extraordinariness, excellence, meron kang counsel, spirit of counsel, spirit of might. Yung mga mahina, kapag ang nakausap ka, lumalakas. Yung mga naguguluhan, kapag ang nakausap ka, nagkakaroon ng counsel, nagkakaroon ng pag-asa.